Trip ngayong araw mga sir ay magsishare tayo ng problema ng isang sasakyan. Particularly na nga dito yan sa Isuzu D-Max. So ang problema nito guys ay hard steering. Ibig sabihin mabigat yung kanyang steering. Instead na power steering, nagiging pawis steering. So obserbahan nyo muna guys, paandarin nyo ang sasakyan. Pag sa normal RPM guys, sabihin nasa mga 1,000, matigas yan. Ito, kagaya nito, matigas siya. Pero pag nagre-rev kayo, pag tumataas yung revolusyon, gumagaan siya. So, ang naging problema niyan, guys, sa inyong sasakyan ay, or steering pump. Sorry guys, steering pump ng atin sasakyan. So, possible, change ng steering pump or linis. Pero mas maganda kung may pera kayo, palitan nyo na guys. Lalo na kung medyo matagal na yung inyong sasakyan. Kasi pag naglinis tayo, baka bumalik lang yung sakit. Sayang yung labor na pinapagawa natin. Yung bayad sa labor, pabalik-balik tayo. Mas maganda, isahan na lang, palitan na lang ng bago. So, yan ang laging kadalasan nangyayari sa mga ganitong sasakyan. Kaya tumitigas ang kanyang steering. Hindi mo na siya maiikot ng isahan, instead na isahang kamay, dalawang kamay na pag low RPM. Kasi nga may diferensya na ang atin power steering pump. So, or steering pump, yun na yun guys. So, bigyan ko lang kayo ng kunting idea sa atin steering pump. Tara guys, papakita ko sa inyo. Guys, pandarin natin guys ha. Ipapakita ko sa inyo kung ano ba talaga ang nangyayari dito. Bakit matigas yung atin monobila. So pandarin natin guys. So ngayon guys, nag-under na siya, tapos yung kanyang RPM o nasa normal RPM. Normal lang siya. So kung iikutin ko siya, matigas siya, matigas. Matigas siya, pero hindi lang natin pipilitin. Pero pag nag-revolution tayo guys, ayan, revolution natin, gumagaan yung monobila niya. Magaan siyang ikutin. So ano nga ba yung problema nito? So yung sa kagaya ng sinabi ko kanina, yung atin power steering pump, doon ito nagkakaproblema. Kaya ang solusyon niyan, palitan or linisan. Pero mas maganda kung papalitan ninyo mga sir, mga ma'am. So i-check nyo muna ito guys, baka kulang lang siya ng iti. Pero kung okay naman guys, so nandun ang problema sa kanyang steering pump. Yung itsura ng atin power steering pump. So kung magpapalit tayo, of course kailangan natin siyang tanggalin. So sa pagtatanggal niyan guys, gamit lang tayo ng mga proper tools na aangkop sa bolt para matanggal natin yan guys. May dalawang bolt lang yata yan guys. Tapos hugutin nyo yung hose na galing doon sa reservoir ng atin ETF. So galing sa ETF yan guys, sa reservoir papunta ng pump ng atin steering pump or power steering pump. So dito kasi guys, pinapalitan yung power steering pump or steering pump. Kailangan palitan kasi sira na. So at least may pakita ko sa inyo kung paano magpalit. Ayan, madali lang naman guys. So ayan, kung mayroon kayong bago, kayo na magsalpak. Ganun lang siya kadali magpalit or magsalpak ng steering pump. So ayan guys, panoorin nyo. So thanks for watching guys. Please subscribe, like, and share guys para makatulong naman sa iba. Maraming salamat sa panonood.